Simula na ngayong araw, mga residente, excited na makita ang mga bida ng pelikula. Sa New Zealand, leon sa isang zoo, nakuna ng bidyong tila nakikipaglaro sa 3 taong gulang na bata. At Katy Perry, hindi dadalo sa People's Choice Music Awards kahit nominado siya. Bakit kaya? Huwag pauli! Tutok na sa unang balita! Magandang umaga, narito na mga unang balita. Natupok sa sunog ang ilang stall sa loob ng South Terminal Commercial Center sa Pasay. Paputok ang hinahinalang pinagbulampo ng apoy at narito ang report ni Maria Bulaklak Ausente. Test Mike 123 na nagdatingan ng mga fire truck sa barangay 145 Santo Niño sa Pasay City. Task Force Bravo na kasi ang alarma sa sunog na tumutupok sa mga stall sa loob ng South Terminal Commercial Center. Patuloy pa nga sa paglamon ng gahiganting apoy na ito sa bahagi ng Pasay. Mahigit 300 mga stalls daw yung nasa loob ng commercial center na ito at mga tela at mga damit daw yung binibenta dito. Kaya napakabilis talaga ng pagkalat ng apoy. Hanggang alas 8 ng gabi daw na magsimula ang sunog nang itinuturong dahilan ng ilang tinderong aming nakausap, paputok daw ang pinagmulan. Kasi yung mga bata naglalaro lang dyan, may bigla lang umano ng apoy, biglang lumiyab lang. Biglang kalat lang apoy eh. Parating namin sa fireworks ata yun eh. Allegedly, yung security guard may narinig na sumabog at the middle portion of the store. So, we still conducting initial investigation kung stock witness or sa electrical appliances. Kaya mga apektadong negosyante, hindi magkanda o gaga sa paghahakot ng mga pwede pang maisalbang paninda. Ang babaeng ito, hawak-hawak ang naisalbang kawayang alkansya. Ang kaso, dahil sa pagmamadali, di na nito napansing wala na palang laman nito matapos mabasag. Baka nga daw ninakaw pa ng mga nananamantalang kakaunting naipon nito. Itong nandito, baka umabot pa doon sa kabilang building. Hindi po namin alam kung anong gagawin eh. Pagkakatabi at gawa sa light materials ang mga stalls, kaya napakabilis gumapang ng apoy. Bukod sa malakas ang hangin, pahirapan din ang pag-apula dahil makikitid ang mga daanan at nakahambalang din ang paninda. Walang naitalang nasaktan sa sunog. Sa likod nitong South Terminal Mall, andyan ho yung Paranaque na mismo. So mga kabahayan, light materials din ng bahay dyan. Yun ho ang pinurevent ng Paranaque Fire Department. Nasa 5 milyong piso daw ang halaga ng ari-ari ang tinupok ng sunog. Ini-inspeksyon naman daw ito ng Pasay BFP pero nasa lokal na pamahalaan na ang desisyon kung paano mapapatupad na magiging ligtas sa sunog ang lugar. Pansamantalang pinutol ng LRT Line 1 ang biyahe kagabi mula Baclaran at Hillpuyat Station at pabalik. Ito ang unang balita mula sa Pasay City. Maria Bulaklak Ausente reporting. Alamin natin ang latest sa sunog sa Commercial Center sa Pasay. Nagbabalik si Maria Bulaklak Ausente live. Maria! Yes, Rhea, patuloy pa nga rin yung pagtutok natin dito sa bahagi ng nasunog ang bahagi ng South Terminal Commercial Center dito sa Pasay City. At tulad nga na ating nabanggit kanina lamang ay 1:50 ng madaling araw nang ideklarang fire under control. Samantalang 4:32 ng madaling araw nang ideklarang fire out naman itong naganap ng sunog. At Rhea, sa atin namang pakikipag-usap sa linya ng telepono kay Attorney Hernando Cabrera, tagapagsalita ng LRTA, ay balik normal na ang operasyon partikular ng LRT Line 1 bandang alas 10 kagabi, alas 5 ngayong umaga ay balik din naman sa normal na operasyon ng LRT Line 1 kaya walang problema mamaya ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Samantala, sa katabing Salam Police Station, Rhea, mabanggit lang natin, pinagdadampot naman ng 10 katao, 6 sa kanila mga menor de edad dahil sa di umano'y pananalisis sa mga may-ari ng tindahan dahil habang nasunugan nga ang mga ito, ilang gamit di umunong pinaghahakot ng mga kalalakihan. Ayon naman sa kanila, tumulong lang naman daw sila sa paghahakot. Ayon naman kay PO3 Melfin Dasilungan ay under verification lang naman daw ang mga lalaki at titingnan kung may mga magrereklamo sa kanilang mga may-ari na mga pwesto na nasunugan. At pagkatapos nga nito ay maaari na rin naman daw silang i-release. At yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Pasay City. Rhea? Maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente.
Hindi ito unang pagkakataon na nagkaroon ng sunog malapit sa LRT Baclaran Station. Taong 2008 nang lamunin din ng apoy ang isang katabing mall sa laki na sunog. Tumagal po ng 2 araw bago ito naapula. Narito ang report. Gabi noong ika-10 ng Agosto 2008 nang magsimula ang sunog sa Baclaran Terminal Plaza sa Pasay City. Hirap ang mga bumbero sa pagkapula ng apoy. Bukod kasi sa walang nilalabasan ng apoy dahil konkreto ang gusali. Pahirapan pa ang pagpasok ng fire truck papunta sa site. Hindi rin basta-basta makapasok ng mall ang mga bumbero dahil sa kakulangan ng breathing apparatus. Dagdag problema pa ang mga stall owners na nakipagsiksikan para magsalba ng gamit. Apektado rin ang operasyon ng katabing Baclaran LRT Station. Nabalot kasi ng makapal na usok ang istasyon kaya't napilitang ihinto ang operasyon, bagay na ikinadismaya ng maraming pasahero. Tumagal lang mahigit 2 araw bago tuluyang naapula ang sunog. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Janelle Manahan humingi ng tulong sa CIDG kaugnay ng kumakalat na private video nila ng pinaslang na nobyong si Ramjen Revilla. Kumpiyansa naman ng CIDG na mapapanagot nila ang may sala. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Sa Anti-Transnational Cybercrime Division ng CIDG na humingi ng saklolo ang nobyo ni Ramjen Revilla na si Janelle Manahan. Gusto kasi ni Janelle na maparusahan ang nag-upload ng private video nila ni Ramjen. She has been a victim of frustrated murder, and the mere uploading of this sex video meant to malign her, humiliate her, and force her not to lose face when she appears in court. I'm ready. I can't control them anyways. Huling iginit ng kampo ni Janelle, ang ina at mga nakababatang kapatid ni Ramjen ang may pakana ng pagkalat ng video. Well, this crime was committed, orchestrated, and masterminded by the Bautista household. Nauna na itong tinanggi ni Jeneline magsaysay, bagay na inulit muli ng kapatid ni Ramjen na si Gail Bautista Furuyama. It's impossible because we have respect for Ramjen and we also have respect for Janelle. Unang pagkakataon daw itong may nagsampa ng reklamo na paglabag sa RA 9995 o Anti-Cyber Bosso Law sa CIDG. Pero kumpiyansa naman daw silang mapapanagot ang may sala. So, we have several experts dito sa office ni Colonel Sosa who will, of course, exhaust all efforts para matrace natin lahat. Napacheck na raw ni Attorney RJ Guevara sa isang IT expert ang lumabas na private video sa internet na in-upload noong Disyembre 30 mula sa computer na may IP address na nasa Europa. Perform some legal action to stop the continued airing or broadcasting of these sex videos. Yung assurance namin na we will conduct a thorough investigation of this and with the cooperation nga ng mga concerned. And we are cooperating. I hope na we will be able to pin down these people responsible. Dahil sa pagpunta sa CIDG, hindi na nakadalo sa preliminary investigation ng Ramjen murder case si Janelle. Hindi rin naman ito natuloy dahil nag-inhibit si Fiscal Lea Roma sa supplemental complaint na nagsasama kay Gail sa pagiging respondent sa pagpatay. Hindi na nagbigay pa ng dahilan si Roma kung bakit siya nag-inhibit. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Sa kabila ng ipinatupad na forced evacuation, mahigit 100 individual ang piniling manatili sa landslide site sa Pantukan, Compostela Valley. Mas gugustuhin na raw nilang kumapit sa patalim kaysa walang makain at pagkakitaan. Narito ang report ni Steve Dailisan. Inabutan ko nag-iikot ang mga pulis na ito sa sitio Diatuno para ipatupad ang utos na ilikas ng mga residente at ipasara ang tunnel ng mga small-scale miners. May mga nakakandado ng tunnel pero may ilan pa rin silang dinatnang nagtatrabaho sa mga minahan. Pinapalis na namin yung iba, lalo na yung sa mga high-risk areas. Pinababa na namin sa safe na lugar. Parang lipahaw nire, walang kilo ilang puping. Tumayon nga mo kuan kini nga musukol kun dili. Mangayo lang gid mi kini kiloy nga kini dili mi mahawa ning riya. Pero karon pagkakaroon nga init kayo ang isyo, palayo sad ni. Dili sa delikado area.
Di bale na raw na may paghuhumuli sa disaster site kung saan 4 hanggang 6 na metrong lapad ng lupa ang bumagsak. Bukod pa yan sa maliliit na pagguho sa iba't ibang parte ng bundok. Ito raw ang mga ukang dati ng tinukoy ng Mines and Geosciences Bureau. Andito tayo ngayon sa Purok Diat 1. Ito yung mas mataas na bahagi kung saan naganap yung landslide. Kung mapapansin ninyo, yung sitwasyon ngayon dito medyo foggy talaga, puno ng ulap. Kaya yung mga rescuers medyo nahihirapan din sila doon sa ginagawa nilang retrieval. Pero kung mapapansin nyo, nung daanan natin yung mga bahay doon sa gilid, pawang abandonado.